Recording. Mic test, mic test. Ayan. So, nakikita nyo meron na akong mic ngayon, no? So, naisip ko mag-mic muna ng lapel mic kasi para mas malinaw yung audio and makabawas dun sa background noise. So, ito rin, tong mic na to is symbolical of yung gusto kong i-share ngayon in this video. Kasi yung mic parang ina-amplify niya yung voice mo. So, yung i-share ko ngayon is amplify ko yung message, no, about yung mga natutunan ko in life, lalo na yung isang aspect na very influential sa akin, which is yung spirituality, no. Malaking bahagi siya ng buhay ko. Kung hindi pa obvious sa pangalan ko, Frederick Espiritu, no? Pero for the longest time kasi parang hindi ako open about it, hindi ako publicly pinag-uusapan yon, hindi ko sinishare gaano kasi una, ayokong ma-view as a spiritual teacher, no? And then very personal kasi sa akin yung experience, mga na-experience ko. So, and then, alam ko kasi na medyo controversial yon. So, I respect everyone's opinion, experience, pagdating doon sa aspetong yon, sa religion or yung sa faith natin, sa spirituality. Pero, I think, and na-realize ko na it's about time na i-embrace ko tong part. Ayan, so siguro naririnig nyo pa rin yung kahol ng aso, pero hopefully medyo mahina na siya. Pero ayun nga, this time, no, ini-embrace ko na yung part of myself, no, kasi unang-una nasa pangalan ko siya, Espiritu. So hindi ko na siya talaga madi-deny. And ito rin kasi yung gusto kong pag-usapan, no? Kahit sa mga friends ko, hindi ko to masyado na-open up. Sa mga selected few people lang na na-meet ko and nakilala ko and yung nagkaroon din ng similar experience, sa kanila ko lang na-share. Pero I decided na i-share na ito publicly using my YouTube channel para unang-una para dun sa mga nakaka-experience, no, ng similar or nandun na sa spiritual path, no, nandun na sa stage ng kanilang buhay na baka makarelate sila and makatulong yung naging experience ko, yung mga ma-share ko na information, knowledge. So, ayun. Para rin mabigyan kita ng background about my experience. So, nagsimula to nung 2012 nung nawala si Papa. Yun yung naging turning point of my life. And then, dun nag-start lumalim yung spirituality ko. Kasi yun yung time na nag-soul searching ako, no? Yun din yung darkest times in my life, siguro mga around 2013 hanggang 2016. So, yan yung parang soul searching period sa buhay ko, no? And then, siguro mga around 2015 yung masasabi kong nagkaroon ako ng spiritual awakening. And then, dun din ako naka-experience ng Kundalini awakening, no? Kakaibang experience. Siguro, in another video, i-share ko yung experience ko. Tapos, dun ako nag-deepen yun nga parang more about discovering who am I, which is one of the most important, if not the most important question na tatanungin natin sa buhay natin.
Kasi yung sagot doon will guide yung mga magiging desisyon at mga choices mo sa buhay, no? Pag-uusapan natin yan. Pero ayun nga, and then 2016, 2017, dyan na ako nag-start bumalik dun sa normal life. Yun nga, bumalik na ako sa corporate world. By the way, nung 2016 pala, yun yung nakapagsulat ako ng book, yung my first book, The Path to Awesomeness. So, doon ko na-share mostly yung experience ko. Pero that time, sabi ko, na-publish siya sa States, sa US. Sabi ko, siguro doon na lang muna. Kasi kung dito sa Pilipinas, tingin ko hindi pa siya accepted. Lagi kong tinatanong, ready na ba yung Pilipinas for this knowledge, for this information? Pero, na-realize ko na hindi pala yun yung tanong. Hindi pala tanong is kung ready na ba ang Pilipinas. Ang tanong is, ready na ba ako to share this yung spiritual aspect, no, yung knowledge or wisdom, no, and I think it's about time na to share yon. Ito na nga yun. So ayun, ayun yung mga i-share ko sa mga susunod na videos na more about spirituality. And isa sa mga i-share ko yung natutunan ko dito sa book na to. Ito yung isang very influential book during my journey, my searching, no, A Course in Miracles. So, isa yan sa pag-uusapan natin kasi very controversial tong book na to and malalaman nyo kung bakit. Kasi yung mga teachings dito ay very contradicting, although hindi naman ganun yung intention, pero ano bang term? Contradicting or opposite siya nung mga natutunan natin sa traditional na religion or yung nakalakihan natin, nakasanayan natin na mga teachings, no? So, pag-uusapan natin yan sa mga susunod na video and iba pang mga spiritual concepts, ideas na hindi masyado na pag-uusapan. And I think dito sa Pilipinas dapat masimulan na natin yung conversation na yun. Kasi kailangan maging aware tayo about the spiritual dimension or yung spiritual aspect kasi malaking factor siya sa experience natin bilang tao. So, ayun, so kung nakikita nyo, no, it's now 2023, pero yun nga, sinasabi nga nila, merong sikat na quote sa spirituality yung before enlightenment, chop wood and carry water. After enlightenment, chop wood and carry water pa rin. Diba? So, kasi hindi naman talaga magbabago yung mundo magically or magta-transform. Ang mababago is ikaw. Yung perspective mo, yung internal world, yun yung talagang magbabago, yung magta-transform. And yun talaga yung measure of change, hindi naman yung external. Although, magiging reflection siya ng internal change, pero yun nga, change is all about your inner experience. Diba? Pwedeng ganun pa rin yung mundo na gagalawan mo, pero how you relate to that world, yun yung magbabago na. No? So, yun yung mga i-share ko na experience and mga lessons na natutunan ko na siguro pwede mong subukan, i-apply sa buhay mo, tingnan mo kung ano yung magiging epekto, no? So, parang
kung ano yung sa tingin mo is nagre-resonate ka dun sa mga sinishare ko, i-apply mo siya. Kung hindi naman, thank you for listening. Wala namang pressure. Kumbaga, share lang ng experience, ng opinion, ng new perspective na malay natin, hindi natin alam po ano yung pwedeng maging impact, di ba? So, ayun lang for now. Siguro parang intro lang din, and I just wanted to let you know na ito na yung isang magiging malaking factor or part ng mga i-share ko dito sa aking channel. No, very very raw conversation lang, free flow as usual. So, kung may mga questions ka na lalo na sa spirituality about God or about the soul, yung mga esoteric na principles, let me know. Baka meron akong ma-share na idea or lesson na natutunan ko. So, ayun. So, this is a start, and hopefully maging fruitful itong usapan natin, and who knows kung saan ito mapunta. So, ayun lang for now. Thank you for watching, and I'll see you in the next video.